Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 2, Lesson 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin na ipakikita ang pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng pagdakila sa mga mabuting ginawa ng kanyang mga magulang o tagapangalaga. A. Nakapagpapahayag ng mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. B. Napatutunayan na ang mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga ay bahagi ng pagpapahalaga sa kanilang tungkulin at sakripisyo tungo sa pagpapatatag ng ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya. C. Nailalapat ang mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Magbigay ng 3 sariling pamamaraan ng iyong pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Isulat ang iyong sagot sa mga larawan ng bulaklak. Narito ang halimbawang sagot. Una, tumutulong ako sa mga gawaing bahay kahit hindi ako inuutusan. Pangalawa, sumusunod ako sa kanilang mga payo at alituntunin. Pangatlo, ipinapakita ko ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagyakap. Tapusin ang balita. Hatiin ang klase sa 3 grupo. Basahin at pag-aralan ng maingat ang artikulo sa balita. Maglikha ng wakas sa kwento ng balita. Ang nilalaman ng wakas ay dapat magbigay ng solusyon o mga posibleng solusyon sa suliranin ng artikulo o balita. Balita. Bagong silang na sanggol iniwan sa damuhan sa Romblon. Paul Jason Foss, Philstar.com, November 10, 2022, 2:57 p.m. Romblon News. Isang bagong silang na sanggol ang inabandona ng kanyang mga magulang sa isang damuhan sa barangay Hinag-Oman, Ferrol, Romblon noong nakaraang linggo. Sa ulat ng Ferrol Municipal Police Station, nakita ang batang sanggol na nakabalot ng jacket malapit sa isang creek sa barangay at napapalibutan na ng mga langgam. Matapos makita ng ilang residente sa lugar, isinumbong ito sa mga otoridad at dito na ito iniligtas ng mga tauhan ng Ferrol Municipal Police Station, Rural Health Unit ng Ferrol at barangay officials ng Hinag-Oman. Dinala ang bata sa Rural Health Center para doon gamutin at kalaunan ay inilipat sa Romblon Provincial Hospital. Inaalam na ng mga kapulisan ang posibleng pagkakakilanlan sa mga magulang ng sanggol. Suri Balita. Basahin muli ang balita at sagutin ang mga sumusunod na tanong. A. Ano ang pangunahing paksa o paksa ng artikulo sa balita? Sagot. Ang balita ay tungkol sa isang bagong silang na sanggol na iniwan sa damuhan sa barangay Hinag-Oman, Ferrol, Romblon. Siya ay natagpuan ng mga residente at agad na naitawag sa mga pulis at barangay opisyal. B. Ano ang pangunahing punto o argumento na inilahad sa artikulo? Sagot. Ang sanggol ay natagpuan na nakabalot sa jacket at napapalibutan ng mga langgam. Tinulungan siya ng mga pulis, health workers at barangay officials.
Dinala siya sa health center at pagkatapos ay inilipat sa ospital. Hanggang ngayon ay inaalam pa kung sino ang mga magulang ng sanggol. C. Ano ang dahilan o ugat ng issue o usapin? Sagot, maaaring iniwan ang sanggol dahil sa kahirapan, takot o hindi pagiging handa ng mga magulang. Hindi pa tiyak ang dahilan kaya iniimbestigahan pa ito ng mga pulis. D. Ano ang mga posibleng solusyon o remedyo sa pangyayari? Sagot, maaaring tumulong ang pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman tungkol sa responsableng pagiging magulang. Dapat din ay may mga programang tutulong sa mga magulang na nahihirapan sa buhay. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng tulong mula sa DSWD para sa mga batang walang nag-aalaga. Kaugnay na paksa bilang isa, mga hamon at tugon sa buhay ng walang magulang o tagapangalaga. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga kabataang walang mga magulang ay nahaharap sa iba't ibang mga pagsubok. Maaaring sila'y magdanas ng stress at mga issue sa pag-uugali dahil sa mga suliraning gaya ng kahirapan, mga sirang pamilya at mga hamon sa paaralan at lipunan. A. Ang mga pamilyang may isang magulang ay maaaring magdulot ng agresyon at mga problema sa ugali sa mga kabataan. B. Ang mga kabataang nasa stage ng pagbibinata at pagdadalaga ay hirap sa mga issue ng kalayaan at mga salungat na hiling mula sa mga magulang, guro at mga kaibigan na maaaring humantong sa mga problema sa ugali. C. Ang mga kabataang nasa pangangalaga ay nahaharap sa mga espesyal na hamon sa totoong buhay at mas madaling maapektuhan ng panganib sa online o social media. D. Ang mga magulang na nag-aampon ay nahihirapan sa pagtutok sa kanilang mataas na panganib na online o social media na asal. E. Ang mga anak ng mga imigrante ay nahaharap sa partikular na mga hamon tulad ng pagtatawid ng kultura, pakiramdam ng kahihiyan at diskriminasyon. Mga hamon at tagumpay. Sa inyong relasyon bilang anak at magulang o tagapangalaga, ano ang iba't ibang hamon o challenges na inyong pinagdaanan at paano ninyo ito nalampasan at napagtagumpayan o success? Mga hamon. Una, minsan ay nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan dahil magkaiba kami ng opinyon. Pangalawa, may mga pagkakataong nagkukulang kami sa pera at hirap sa gastusin. Pangatlo, sobrang abala ang aking mga magulang sa trabaho kaya kulang ang oras naming magkasama. Mga tagumpay. Una, natutunan naming makinig sa isa't isa at mag-usap ng maayos para magkaintindihan. Pangalawa, nagtulungan kami bilang pamilya sa pagtitipid at pag-aalaga sa isa't isa kahit may kakulangan sa pera. Pangatlo, naglaan kami ng oras para sa isa't isa sa simpleng paraan gaya ng sabay na pagkain at pagkwentuhan sa gabi. Paglalapat at pag-uugnay, suri nawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Kumpletuhin ang mga pangungusap. Una, sa paksang ito natutuhan kong. Pangalawa, napakahalaga ng mga natutuhan kong ito sapagkat. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, sa paksang ito, natutuhan kong mahalagang maunawaan ang kalagayan ng mga batang lumalaki ng walang magulang o tagapangalaga. Natutuhan ko rin na hindi madali ang kanilang pinagdaraanan, kaya kailangan nila ng suporta, pagmamahal at pag-unawa mula sa ibang tao
tulad ng pamilya, guro at pamayanan. Pangalawa, napakahalaga ng mga natutuhan kong ito sapagkat natutulungan akong maging mas maunawain at mahabagin sa kapwa, lalo na sa mga batang may mabigat na pinagdaraanan. Sa ganitong paraan, natututo akong magbigay ng tulong at malasakit sa mga nangangailangan. Kaugnay na paksa bilang 2, mga wastong tugon sa buhay ng walang magulang o tagapag-alaga, 3 araw. Batay sa Konbensyon sa Karapatan ng Mga Bata o Convention on the Rights of the Child o CRC 1989, ang mga bata ay may karapatan sa pagmamahal, pangangalaga at proteksyon na ibinibigay ng pamilya. Ang mga bata na hindi maaaring palakihin ng kanilang sariling pamilya ay kailangang magkaroon ng angkop na kapalit na pamilyang kapaligiran. Samantalang ang institusyonal na pangangalaga katulad ng orphanage ay dapat gamitin lamang bilang huling opsyon at pansamantalang hakbang. Ang mga kabataang walang pangangalagang magulang sa institusyon kasama ng kamag-anak o sa mga pamilyang ampon ay mas mataas ang panganib na masamantala, abusuhin at pabayaan, at karaniwang hindi sapat ang pagsubaybay sa kanilang kagalingan. Sa pamamagitan ng mga wastong tugon at suportang ito, ang mga batang walang magulang o tagapangalaga ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng magandang kinabukasan at magampanan ang kanilang potensyal sa buhay. Narito ang iilang mga tugon. A. Suporta ng pamahalaan. Mahalaga na tiyakin ang sapat na regulasyon at pagsubaybay sa natitirang mga institusyon para sa mga bata sa pangangalaga ng publiko na naayon sa mga pinagkasunduang pambansa at internasyonal na pamantayan at sa konbensyon sa karapatan ng mga bata. B. Legislasyon o pagpapatupad. Dapat protektahan ng mga batas ang mga bata laban sa di kinakailangang paghihiwalay mula sa kanilang mga pamilya. Protektahan ang mga bata na walang pangangalagang magulang laban sa diskriminasyon, karahasan at pang-aabuso, at dapat magkaroon sila ng buong akses sa edukasyon at pangkalusugan. C. Mga ugali, kostumbre at pamamaraan. Dapat tapusin ang diskriminasyon batay sa kasarian, kapansanan, etnisidad o estado sa HIV na nagbubunga ng pag-institutionalize sa mga bata. Ang positibong pagtanggap sa domestic adoption at maayos na pagsusubaybay sa foster care ay maaaring tiyakin na ang mga bata na hindi kayang alagaan ng kanilang mga pamilya ay lumaki pa rin sa isang pamilyang kapaligiran. D. Buksan ang usapan. Ang media ay maaaring makatulong sa paglilinaw sa mga maling paniniwala tungkol sa mga benepisyo ng institutional care at magbigay ng edukasyon sa publiko tungkol sa domestic adoption, foster care at paggalang sa karapatan ng bata na lumaki sa isang pamilyang kapaligiran. E. Ang mga kakayahang pang-araw-araw, kaalaman at partisipasyon ng mga bata ay napakahalaga, lalo na kapag hindi magagamit ang pangangalaga ng magulang. Dapat bigyan ang mga bata ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang mga opinyon at nais kaugnay ng kanyang mga kaayusan sa pangangalaga. F. Kakayahan ng mga pamilya at komunidad. Kinakailangan ang mga serbisyong panlipunan na batay sa komunidad tulad ng daycare, edukasyon sa pagiging magulang, at suporta sa tahanan para sa mga bata na may kapansanan upang palakasin ang kakayahan ng mga pamilya na alagaan ang kanilang mga anak
at ng mga malalawak na pamilya at komunidad upang magbigay ng iba't ibang anyo ng pangangalaga. G. Ang pagsubaybay at pagsasalaysay ay nakakatulong upang magbigay ng pagmamasid at talaan ng kalagayan ng kabutihan ng mga bata sa mga institusyon, pati na rin ang mga nasa foster care. Mahalaga ang mga ito sa pagsisikap na baguhin ang mga pananaw ng publiko, itaguyod ang mas mahusay na mga pamamaraan at dagdagan ang pananagutan. Pinatnubayang pagsasanay, pagsusuri ng mga kaso. Basahin ang mga sitwasyon tungkol sa iba't ibang kaso o kwento ng mga batang nangangailangan ng tulong dulot ng walang magulang o tagapangalaga. Bumuo ng mga posibleng solusyon o pamamaraan upang matulungan ang mga bata, magulang, tagapangalaga, pamilya, pamayanan at iba pa. Pagsusuri ng mga kaso. Unang pangkat. Sitwasyon. Dahil sa kahirapan at walang mapagkukunan sa buhay, si Emily ay pinabayaan ng kanyang mga magulang at nakatira ngayon sa lansangan. Mga wastong tugon o pamamaraan. Humingi ng tulong sa DSWD o barangay upang mailigtas ang bata. Magpatulong sa mga NGO, simbahan o foundation na tumutulong sa mga bata. Maghanap ng foster family o shelter para maalagaan siya, at hikayatin ang magulang na humingi ng tulong at huwag basta iiwan ang anak. Ikalawang pangkat, sitwasyon. Namatay sa isang trahedya ang mga magulang ni Jose. Siya ngayon ay nasa pangangalaga ng kanilang barangay. Kailangan niya ngayon ng suporta at pangangalaga. Mga wastong tugon o pamamaraan. Huwag pagtawanan o maliitin ang bata, tratuhin siya ng may respeto. Mag-abot ng pagkain o tulong imbes na manukso. I-report sa barangay o social worker upang matulungan ang bata. At magbigay ng programa sa barangay tulad ng feeding at edukasyon para sa mga batang lansangan. Ikatlong pangkat, sitwasyon. Isang sanggol ang iniwan sa basurahan at natagpuan ito ng mga tanod sa barangay. Ang bata ay walang anumang impormasyon o pagkakakilanlan tungkol sa kanyang mga magulang o pamilya. Mga wastong tugon o pamamaraan. Dalhin agad ang sanggol sa ospital para mabigyan ng agarang lunas. Ipaalam sa barangay o DSWD ang insidente. Humanap ng foster home o adoption agency para maalagaan ang bata. Bigyan ng counseling at suporta ang mga magulang upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay, suri nawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, sa iyong palagay, ano ang pangunahing sanhi ng kakulangan sa pangangalaga ng magulang o tagapangalaga? Pangalawa, paano nakakaapekto sa mga bata ang kakulangan ng pangangalaga ng magulang o tagapangalaga? Sagutin natin. Una, sa iyong palagay, ano ang pangunahing sanhi ng kakulangan sa pangangalaga ng magulang o tagapangalaga? Sagot, sa aking palagay, ang pangunahing sanhi ng kakulangan sa pangangalaga ng magulang o tagapangalaga ay ang kahirapan sa buhay. Dahil dito, napipilitang magtrabaho sa malalayong lugar ang mga magulang o minsan ay iniiwan nila ang kanilang anak. Mayroon ding pagkakataon na hindi pa handa ang magulang sa responsibilidad kaya hindi nila kayang alagaan ang kanilang anak ng maayos. Pangalawa, paano nakaaapekto sa mga bata ang kakulangan ng pangangalaga ng magulang o tagapangalaga? Sagot, nakakaapekto ito sa mga bata dahil nawawalan sila ng sapat na gabay, pagmamahal at suporta. Maaaring malungkot sila, mawala ng tiwala sa sarili o mahirapang makipagkapwa.
Mahalaga kasi para sa isang bata ang may magulang o tagapangalagang gumagabay at nagpaparamdam ng pagmamahal sa araw-araw. Wastong tugon sa sitwasyon. Suriin ang mga larawan na nakapaloob sa unang hanay. Sa ikalawang hanay, ilarawan mo ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaunting impormasyon ayon sa iyong sariling pananaw. At sa ikatlong hanay, bumuo ng iyong sariling opinyon kung ano ang sa palagay mo ang wastong tugon sa mga sitwasyon sa larawan na ibinigay. Mahal mo, ipakita mo. Unang larawan. Ilarawan. May dalawang bata na mukhang gutom at nanghihingi ng tulong. Marumi at punit ang kanilang mga damit. May hawak silang mangkok, tanda na sila ay namamalimos. Wastong tugon sa sitwasyon. Dapat tulungan ng pamahalaan ang mga batang lansangan. Maaaring bigyan sila ng pagkain, edukasyon at ligtas na matutuluyan. Tayo rin ay maaaring tumulong sa simpleng paraan tulad ng pagbibigay ng pagkain o pag-abiso sa mga tamang ahensya. Pangalawang larawan. Ilarawan. Isang sanggol ang iniwan sa isang basket na may sulat na "Please take care of the baby." Mukhang inabando na siya. Wastong tugon sa sitwasyon. Hindi tama ang iwanan ng isang sanggol. Ang tamang gawin ay dalhin siya sa DSWD o sa mga kinauukulang ahensya upang maalagaan. Mahalaga ang responsibilidad ng mga magulang sa kanilang anak. Dapat ding turuan ang mga tao tungkol sa tamang pagpapalaki o pagpaplano ng pamilya. Pangatlong larawan. Ilarawan. Isang batang namumulot ng basura, marumi at tila nagtatrabaho na sa murang edad. Mahirap ang kanyang kalagayan. Wastong tugon sa sitwasyon, hindi dapat nagtatrabaho ang bata, lalo na sa mapanganib na lugar. Dapat siya ay nag-aaral at naglalaro. Kailangang paigtingin ang batas laban sa child labor. Dapat mabigyan ng tulong ang kanyang pamilya upang hindi na kailanganing magtrabaho ang bata. Suri sarili. Bumuo ng 2 talata sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na ito. Paano tayo maaaring makatulong sa mga magulang upang mapalakas ang kanilang pananampalataya at huwag sumuko sa kanilang tungkulin bilang mga magulang? Paano tayo bilang pamilya at komunidad maaaring mag-ambag sa ganitong layunin? Maaaring sagot. Una, maaari tayong tumulong sa mga magulang sa pamamagitan ng pagpapakita ng paggalang, pagsunod at pagmamahal sa kanila. Sa ganitong paraan, nararamdaman nilang mahalaga sila at may halaga ang kanilang ginagawa. Maaari rin nating ipanalangin sila at anyayahan sa mga gawain ng simbahan upang mapalakas ang kanilang pananampalataya. Sa simpleng salita ng pasasalamat o yakap na ipaparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang tungkulin bilang magulang. Ikalawa, bilang pamilya at komunidad, nakatutulong tayo sa pamamagitan ng pagbibigay suporta at pagkakaisa. Maaaring magsagawa ng mga pagtitipon o gawain sa barangay na nagpapalalim ng pananampalataya at nagtataguyod ng malasakit sa isa't isa. Ang mga kapitbahay at kaanak ay maaaring maging tagapakinig o tagapayong handang umalalay sa mga magulang na nahihirapan. Sa pagtutulungan ng bawat isa, mas magiging matatag ang bawat pamilya at mas magpapalakas ang loob ng mga magulang na ipagpatuloy ang kanilang mahalagang tungkulin. Pagsusulit, enumerasyon. 3 hamon sa buhay ng walang magulang o tagapangalaga. Una, ang mga pamilyang may isang magulang ay maaaring magdulot ng agresyon at mga problema sa ugali sa mga kabataan. Pangalawa, ang mga magulang na nag-aampon ay nahihirapan sa pagtutok sa kanilang mataas na panganib na online o social media na asal.
Pangatlo, ang mga anak ng mga imigrante ay nahaharap sa partikular na mga hamon tulad ng pagtatawid ng kultura, pakiramdam ng kahihiyan at diskriminasyon. Dalawang wastong tugon sa buhay ng walang magulang o tagapangalaga. Buksan ang usapan at pagsusubaybay at pagsasalaysay. Journal, ibahagi ang detalye ng sarili at saysay ng pangyayari. Sumulat ng personal na reaksyon, opinyon o suwestyon sa pinag-aralang paksa. Gawin ang gabay na ito sa pagsusulat ng inyong journal. Unang talata, maikling buod ng iyong natutunan mula sa aralin. Ikalawang talata, batay sa iyong mga natutuhan, paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin o pananaw bilang isang mag-aaral. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!